Manon gina sa Senado at the latest November. No? Kay inighuman na mo sa budget diha sa House of Representatives matapos mi October, ipasa naman namo na siya sa Senado. So pagpasa na mo ana sa Senado by October, dili na pwedeng hisgutan sa Senado ang Bangsamoro, basic law. So dapat tapos na rin sila by October or at the latest November. So kung mahuman sila November, December, na kinahanglan mag 6 months ang COMELEC. December, January, February, March, April, May. So sa langtod ng pagkasulti, by May of 2016, plebisito lamang ang pagbotohan. So dili na gyud maapas tong ginaingon nimo nga mabotohan namo ang bagong opisyalis sa Bangsamoro, dili na pwede. Kaya nga no, magplebisito man usa. Kung magmalampuson sa plebisito, musulod pa man ang Bangsamoro Transition Authority. O pagsulod sa Bangsamoro Transition Authority by 6 months, after 6 months, diha pa mag-elect og bagong Bangsamoro official. So if ever, mahuman ang plebisito by May 2016, ang pagboto sa new Bangsamoro officials kanusa pa, January of 2017. So di na gid kaya sa timetable. Sa gayon nga, ibat-bat ni President Aquino ang iyang katapusan nga State of the Nation Address o SONA karong July. Congressman Carlo Nograles, sa tanong nimo, i-demand ka ni Presidente nga aprobahan ang BBL, aprobahan ninyo o i-deliver po ka sa mga sumusunod na supporters ni Pinoy diya sa Kongreso ang boto, Congressman Carlo? Well, I think forced, no choice na si Presidente Aquino eh. Diba? Nakasugal na siya diha. So, sa SONA, expected yun na to na mauna ang iyang isulti. Na suportahan ninyo ang Bangsamoro Basic Law tungod kay mao kini ang makahatag og tinuod nga kalinaw para sa Mindanao. So, expected yun ka na siya. Pero, maulagi na, bisan pa man, kaya man, pero kulang lang sa panahon. Medyo na nalayo na ta sa kanang ginaingon nga timeline ni President Aquino. Okay. Pila ka adlaw una nag-break ang Congressman Carlo. Dunay balita nga ni Alma kuno ang hapit usa ka gatos ka MILF commanders no aging pagsupak sa BBL. Imbestigahan ba ka sa Kongreso ang maong balita o igo po ba ka ang maong issue para patyon ang kinahisgutan ng BBL? Nakabalita po mi og ingon ana. Motong ingon lagi nako kung tinuod man ugali ka na siya, medyo ma-turn off nami sa BBL. Di ba? Ang nabalitaan magud namo is kuno doon na day mga grupo nga naa sa MI nga mao lagi ni gina encourage daw or gina pressure nila ang mga leaders nila sa MILF nga mo give up na sa BBL murag nigawas ni mga balita na talikdan na ang BBL sa MI during that time na nigawas ning mga istorya nga amendahan no napud ang BBL gikan dito sa version na gisubmit sa committee, ad hoc committee, amindahan, particularly dito sa i-reason, i-delete na daw tong opt-in provision. No? So, paggawa sa ng mga balita na ipa-delete na tong opt-in provision, dito na may Alma, may reklamo na. Na kung ingana lang po daw kuno ang buhaton, nga amindahan or i-water down itong term nila, i-water down na nila ang BBL, di nag-pressure sa MI na taligdan na lang nato ni. Diba? Kung ana ang ilang stance, wala na tayong pag-usapan pa. Because remember, the only reason why we are going into this whole process of creating a Bangsamoro Basic Law is because ang promise sa MI is kung magmalampuson kini ug doon na kitay pasahon nga Bangsamoro Basic Law, they will lay down their arms and join government. Diba? Pero kung moingon sila na ayaw na lang, talik na lang nato, balik na punta sa revolusyon.
gira na po. Gira na sad ta. So kung ana ang istorya, wala na tayong pinag-uusapan. So wala na tayong pag-usapang BBM. So hardline sila, no choice tayo dito. We have to find another way of entering into peace with them. Katapos ang pangutana kalabot sa Bansang Moro Basic Law, Congressman Carlo. Personally, kontento ka ba sa imong dagan no, sa inyong pag-isutit sa House no, kalabot nining isgutan ng Bansang Moro Basic Law, Congressman? Well, I've always believed naman na everything happens for a reason. Diba? So, sama sa nitabo diya sa committee, anang storya, unya, kalit lang, nagkaroon ng draft committee report, unya, giarangkada nila dito, no? Bisan pa man, sulti nila, i-delete daw ni, i-amend daw ni. So, sa nitabo, pagkaitabo ato, gawas ang storya nga tungod kay gipatawag sila sa Malacañang, dunay gialog, dunay gihatag, dunay gi-offer additional mga benefits, ana. Then kininasad, no? Pagbotohan na sa plenary, gawas na po ang istorya nga matupa, doon na rin nadawat, nagikan sa Chinese crime lord, doon sa istorya. So, sa laktod ng pagkasulti, ang lesson to be learned is, huwag kayong managasa. Let the process, no, take its full course. Kay oras na managasa mo, arangkadahin ninyo na wala sa proseso, daga na mangutana, daga na mag-question. So, ano naman na, wala pa man mahuman, so tanaw na lang nato, inigbalik na mo karon sa third regular session. Okay. Congressman Carlo Granados, nagtuo nga supersahon sa House ang katawhan, dihang kalit nga mitumaw ang gingon nga sigutan ng charter change. Una, sinidji break kining usa sa nimo, usa ka tong gingon nga seryosong lakang sa administrasyon para usbon ang batakang balaod o tingali para patasan ang ilang mga terbino, Congressman Carlo? Actually, Zads, kanang resolution ni Speaker sa charter change, that is actually resolution of both houses, number 1. Niya, gi-file pa ni Speaker last 2013 pa, I think July of 2013. Unya kini miagi gid kini sa proseso. July 2013 gi-file, gihatag dito sa committee ni Congresswoman Mylene Garcia Albano, kay siya man ang chairperson sa Committee on Constitutional Amendments. Gidebatihan kini dito sa iyang komitiba ug nahuman sila na report out ni sa iyang committee March of 2014. And gi-report na sa plenary, gisugdan na og debate sa plenary, gisponsoran sa plenary, gisugdan og debate May of 2014. So, kining resolution ni Speaker, wala gyud nakabutang diri nga term extension. Ang iyaha lang gyud ani is kanang ginaingon nga amendment dito sa mga economic provisions sa atong constitution, no? So, gidebate ni gikan sa pag-sponsor ani May 2014, gidebate kini I think 14 times, no? Gihisgutan kini, gidebate, gi-interpellate kini siya. Nya, kini lagi kalit lang pagpatak sa May 2014 last month. Kalit lang, uy, na-approve na siya on second reading. Motong yung lagi nimo na nakuratan ang uban, uy. Marag ni kuan ba? Ni progress ang charter change. So mao na niyang storya na basin tungod kay gipush na sa administrasyon, basing term extension kana or term limits ang ginahisgutan, but ang ending ana is kung boto na unahon, ang nakabutang lang dito is economic provisions. Term extension wala ginagihisgutan dito. Political changes wala ginamahisgutan dito. In fact, ingon ni Speaker, after the approval on second reading last month, dili na nimo pwede na kambyuhan ug laing provision. So, ang pagbotohan lang unta namo on third reading, dapat is dito lang, economic provision. So, wala yung term extension. Ito, na masingit dito. Dili gud makasingit ang term extension dito kay economic provisions lang ang ginahisgutan. Pero mawala gina, imbis nga pagbotohan namo during the last day, before mi mag-adjourn si NJ, wala. No?
mo niyang giatangan namo tanan mi gipa adto dito pa-attendance pa mi dito niya pagabot sa dapat pagbotohan na niya atras man wala man madayon tong boto on third reading, no? So mao na siya ang nahitabo. But in fairness, to be fair, kung nagkabotohan man mi on third reading, why appeal ang term extension dito? Now, karong storya na gikan na sa Malacañang, napagani istorya. The reason daw na wala na dayon tong botohan is tungod kay ang Malacañang daw mismo ang ningon kay speaker na wag mo nang ituloy yan. Murag ana daw ang storya. Whether or not that's true, wala ta kabalo, no? Chismis lang na. Kining Congressman Carlo Nograles, pwede ba nimong pasabton sa detalye sa maong House Joint Resolution number 1 o gingong resolution para tukyo lagi o baguhon ang pipila ka sa gingon nga economic provisions sa atong constitution, Congressman? Well, ang basic magud sa atong constitution na mga pipila ka mga butang nga reserved lamang para sa mga Pilipino. No? So purely para sa mga Pilipino gid ni. No, apil na diha ang yuta, ang atong katubigan, ang mga minerals, ang petroleum, no, public utilities, mass media, advertising firms, no, natural resources, educational institutions. Kining tanan reserve lamang na siya para sa mga Pilipino. Dili pwede manag-iya ana ang mga langyaw. Okay. Ang resolution ni Speaker Belmonte is very simply dito sa mga kining mga butang nga reserve para sa mga Pilipino. Gidugangan lang niya og phrase. No, gibutangan lang niya mga pipila ka mga pulong nga ang nagbutang dito sa phrase is unless otherwise provided by law. So sa laktod na pagkasulti, pinaagi siyang resolution, pinaagi siyang charter change. Kung magmalampuson man yung charter change niya, mausab lang ang constitution na kining mga butang nga reserve lamang sa mga Pilipino, pwede na ning pinaagi sa balaod nga pasahon sa Kongreso, pwede na ning pwede nang manag-iya ani ang mga langyaw. So, dili siya automatic na pag nag-charter change ta, o nagmalampuson ng charter change, automatic, kining tanang mga butang, pwede nang kuwaon sa mga langyaw, pwede nang pamaliton sa mga langyaw, kundi magkinihanan pa o balaod gikan sa Congress. So, sa to pa, naghatag lang siya og higayon, no, oportunidad na kining mga butang pwedeng kuwan sa mga langyaw. Pwede man nag-iya ani ang mga langyaw. But manginihanlan pa ta og kuan usa ka balaod or pipila ka mga balaod para abrihan kini sa Congress. And then after maabrihan kini sa Congress, ang mga langyaw pwede man nag-iya ni naapoy power ang Congress nga bawion. No, so that's why it's unless otherwise provided by law. So, sa laktod na pagkasulti, mao lang na ang gustong mahitabo. Kay lagi, ASEAN integration, para mas daghan ang mga langyaw nga mo invest diri, makahatag trabaho, mao na ang purpose ni ana. But, of course, dili lang man, ang charter change does not involve only the House of Representatives and ang Senado. Kaya after ini, i-ratify lamang gihapon na sa publiko kung sugot ba ang Pilipino ana o dili. So, bisan pa man, mapasa na sa Kongreso, ihatag sa katawhan, ug dili pud mo sugot ang katawhan, ana, then wala. Why mahitabo? But again, wala man na siya nahitabo, wala man na siya napagbotohan. So I don't know kung dayon pa ba na ang ilang charter change. Si Speaker Belmonte gikutlo, no, tungod sa iyang giingon nga nadesisyonan ako no sa House majority na ipalabay lang usa ang pagbuto meaning gingon natong charter change, no, tungod matud niya it was risky since there could be no numbers. Okay. Palihog paki-explain daw Congressman kung unsa gibut niya ipasabot sa iyang pamahayag na risky because there's no number. Kay ani magud ang nitabo during that last day, no, before me mag-adjourn, na dapat pagbotohan namo ang charter change. Ang nanipot ka mga kongresista
no? Ang sa attendance is 267. Mhm. 267 ng mga congressmen ang present. Mhm. Okay. Nanaa dito sa Kongreso. Now, ang suma total sa mga kongresista sa House of Representatives is 291. Tunay mo. Okay. Para ma-approve ang charter change sa House of Representatives, kailangan mo ng 3/4 vote of all members of the House. 3/4 ang kinahanglan nimo ana, no? Base ka na sa atong constitution. What is 3/4 of 291? I think that's about 218 something. So sabihin natin 219. So 219. Unya, ang present dito was 267. So sa laktod ng pagkasulti, 267 minus 219, 48. Kung naalay 48 ka mga congressman nga mag-no Mag-no. or mag-abstain, delikado na. Delikado na. So, siguro, nagbilangan sila or tingali na ay mga 48 or almost 48 ka mga kongresista nga naa dito nga nag-signify kay speaker na mag-no ako or alanganin ako dyan or hindi siguro ako makaboto para dyan. No? Siguro sabihin natin mga 40 na siya listahan. Kay na may listahan guni si speaker ato na time. So I don't know kung sa'y sulod sa listahan. But kung anang ang numero na yung mga 40, 45, ana na murag alanganin, too risky na. So that's why gibawi na lang nila. Na imbis nga pagbotohan na mo, wala na lang na dayon. Kabalo ba mo nga 10:30 PM namin na human dito sa Congress? Kaya giatangan na mo o magboto ba ta or dili. Kaya ginahisgutan pa man ang BBL. So abi na mo pagkahuman, gi-terminate ang period of interpellation sa BBL. Abi na mo, mao na ni. Sunod na dayon. Sunod na pagbotohan ng charter change. Wala man, na-adjourn man. Pero 10:30 mi nakauli. 10:30 sa gabi mi nahuman dito sa House of Representatives. Pero unsa gistanaw nimo Congressman Carlo no kay sa dagan sa panahon di sulod sa Kongreso. Maingon ba nimo nga buhi pag yun ning tawag natong charter change nga issue as far as 16 Congress is concerned? Actually, malabo na rough because you have to remember na hindi lamang ang House of Representatives ang appeal diri. Hasta ang Senado, kinihandan po sila na mo-approve ani. Now, sa Senate, no, so sinabi ko naman na ang magic number sa House is 219, di ba? Ang Senate, 18 lang. Out of 24. Ang 75% is only Oo, 18. is only 18. Pero, delikado lang hapon nga man. Kay si Senator Escudero, si Senator Recto, no? And si Senator Soto, I think, nagsabi na sila na parang hindi sila sang-ayon dyan. No? So, nanay tulog ka mga senators na medyo alanganin. Then you have to remember, out of the 24, naitulo ka mga senator nga naka-detain. Di ba? So, kining tulo ka mga senator, dili yun sila makaboto. And siguro, even if makaboto sila, no mangyud ang ilang boto, ana. Di ba? So, 24 minus 3, kaya na-detain ang tulo ka senator, 21 na lang. Kunya naay tulo ka mga senator na na. No? Angko na sila nga alanganin sila na medyo dili sila uyon. So pila na bilin? 18. O so sagad na 18. Nya for sure ang opposition si Senator Binay, nabilin na opposition Senator Ejercito, I think alanganin po sila. So yung 18 malabo yan baka hindi pa nga siguro maka-9 yan. Ano ba? I don't know. So, kung hindi na rin pwede sa Senate, nga nung pugson pa man ang House, useless. Di ba? Useless. Pugsonin mo ang House. O sige, magabot sa Senate. Dead ball lamang yapon. So, itong mga kongresista nga ni uyon sa charter change kay banatan man sila sa media. So, ana ang nitabo. Ana yung mahitabo. Okay, sa mga kaigsoon na nadungog ninyo no, ang status sa gingon natong charter change diya sa Kongreso. Mag-break po sa sa ikaduhang higayon sa itong pagbalik atong isgutan ng gamayng updates gikan sa House Committee on Labor. Kailan magawa ka rin?
Kalambuan Dalagmana. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino achiever! In public service! Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Ako si Jello J. Numeron from R. Castillo, Agdao, Davao. Na ako diri karon sa San Roque Elementary School para mangitag trabaho. Diniabot ko alas 6 sa buntag. And then, lisod kaayo ang pangita og trabaho kay daghan kaayo kay kanang kakumpetensya. Naa kay mga kakumpetensya nga mga college graduate. But then, sa ako ana part, kaluyan, nadawat dayon. Nagpasalamat ko kay Sir Carlo Nograles sa iyang gidala nga jobs fair diri sa San Roque Elementary School. Tungod ani kuan ko og trabaho usa ka call center agent sa 611 Global Services. Ako si Jello J. Numeron ug tungod ani naa na ko'y K. I'm Nina Gonzalez at nandito ako sa San Roque Central Elementary School para maghanap ng trabaho. Fresh grad pa lang ako, tapos malapit lang kasi bahay namin dito kaya narinig ko lang din kahapon. Tapos nag-try lang ako, nagbabaka sakali and pumunta ako dito as early as 8 a.m. And okay naman ang flow nila sa job fair and I am seeking my first job, of course, and I think ito yung beginning for my career. Thank you kay Congressman Carlo Nograles sa dinala niya na jobs fair dito sa San Roque, and ngayon hired na ako ng Adana Manpower Services. I am Nina Gonzalez at karon na anak ko'y K. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino achiever! In public service! Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Kalambuan Dalagmana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Mga kaigsunan, atong isgutan, no? Mangutan na tayo Congressman na Carlo Nograles kung sa atong mga kalihukan karon diya sa sulod sa iyang komite, no? Ang House Committee on Labor. Sarge, ni mo. Congressman Carlo Nograles sa manaseran nga nitambong ka sa usa ka dakong panigtigom sa International Labor Organization kun ILO. Isip nga imong kapresidente, isip chairman sa House Committee on Labor. Kining pabor pasabta mi unsa atong maong panigtigom, Congressman Carlo? Yes, tinod ka na, no? Isip chairman sa Committee on Labor and Employment sa House of Representatives. Kita ang kinapadala isip representante sa atong gobyerno sa Pilipinas dito sa International Labor Conference, no? Sa International Labor Organization. So, naay 9 ka mga representante nga government advisors ug duha ka mga government representatives gikan sa Pilipinas. Isa kita sa nagrepresent, usa kita sa mga membro ato. And then under kini sa ILO, kumbaga sa history ng ILO, mao na ni ang giatenan nako, mao na ni ang ika-104th International Labor Conference dito sa Geneva. And siyempre, every time na ay kining